Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. Usapang nahihirapan na sa pagtitindahan naman ang topic natin ngayon. So yung mga nabuburn out dyan, yung mga napapagod na kasi walang nakukuhang suporta mula sa mga kasamahan nila. So yun yung minsan daing ng mga kasari-sari store natin. Hindi rin biro yan mga kasari. Mental health yung ating tinutukoy dyan. So mahirap naman talaga yung pagmamanage ng sari-sari store. Akala lang ng iba, madali. Pero nakakapagod yung behind the scene ng pagtitindahan, lalo kung mag-isa ka lang dito sa sari-sari store mo. Ikaw lahat, ikaw mamimili, ikaw magdi-display, ikaw magpa-price, ikaw ang magtitinda. Meron pa tayong bahay na aasikasuhin. Minsan hindi lang physical yung nahihirapan sa atin, pati isip natin. Kahit nga doon sa pagpipresyo ng mga paninda natin, hirap na hirap tayo, baka kasi magkamali tayo. Hindi mo hawak ang oras mo unless magsara ka. Pero syempre, tindera tayo, naging importante na sa atin yung benta natin. Kaya mas pinipili pa rin natin na laging open yung tindahan natin. Hindi mo alam kung kailan darating yung customer, kaya kahit umidlip ka lang ng konti, gigising at gigising ka pa rin kasi may bibili. Ito pa yung lalong nakakapagod sa pagsasari-sari store, lalo kung may kasamahan ka. Masama ang loob mo kasi ina-expect natin na tutulungan tayo ng mga kasamahan natin. So, yun nga, sabi ko, pagod na physical, pagod pa ang isip kasi masama ang loob. Yun nakakapagod yung isip. So, napagdaanan ko na rin naman yan mga kasari. Sa tagal ko na nagtitindahan, 20 years na yata. Yung pagod, yung burnout, yung nanawa na may time kahit gusto mong ginagawa mo ito, gusto mo yung pagsasari-sari store. Nangyayari talaga na isang araw parang ayaw mo na kasi nasasawa ka na sa ginagawa mo. Lalo na pag may mga tumal days, di ba? So, hindi naman kasi araw-araw Pasko. So, yun yung nakakapagpasawa sa atin. So, ito na lang yung isipin mo. Ito rin kasi yung ginagawa ko. Every time na mafe-feel ko yan. Isipin mo muna, number one, na maraming gustong mag-sari-sari store, mag-put up ng sari-sari store, pero ang swerte mo, ikaw stable na. So, isipin mo rin na sa pagtitindahan, hindi talaga natin mapipilit yung mga kasama natin na gustuhin din yung mga gusto nating gawin, katulad ng pagsasari-sari store. So, number one rule, bago mag-start ng pagtitindahan, dapat gusto mo ito at hindi ka lang gaya-gaya. So, ako, bata pa lang ako, nakita ko na sa sarili ko na ito talaga yung hilig ko. Ako ay lumaki din sa tindahan kasi yung mga magulang ko may sari-sari store, may restaurant doon sa pier. So, nagbabay and sell din sila ng mga dried fish. Lumaki ako sa kalakarang ganon, yung pangangalakal. Dapat gusto mo ang ginagawa mo kasi kung hindi, madali kang mananawa. Pag iba yung gusto mo or taliwas yung gusto mo sa pagtitindahan. Solo ko ding minamanage yung sari-sari store ko. Ako lang yung may paki dito. Ako lang may pakialam. So, 20 years na nga ako dito may tindahan pero never tumulong sa pagdi-display ng paninda yung mga kasamahan ko dito. So, hindi naman ako nag-expect. Sa pamimili, ako din. Nagdadrive ako ng tricycle. So, mabuti na lang talaga. Merong nauso na yung mga online bilihan katulad ng grocery, Shopee at saka yung Lazada. Kaya, bihira na lang ako mag-drive para mamili sa labas. So, yung mga kasamahan ko dito, yung anak ko, yung asawa ko, 5 naman kami dito. Minsan naman nagtitinda sila. Napipilitan naman silang magtinda. Minsan kasi may time na masakit yung ulo ko, minsan naliligo ako, nasa CR ako, umalis ako para mamili, or may naayos ako. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, pahalagahan nyo yung sari-sari store ko. Kasi malaki yung pakinabang nyo sa tindahan. Lahat ng meron dyan sa loob ng tindahan na paninda ko ay nakukuha nyo ng libre. Nakukuha nila ng libre, 5 nga kami. So medyo malaki-laki yung konsumo namin, di ba? Simula sa shampoo, sabon panglabak, sabong panligo, merienda nila, pangulam nila, mga recados, lahat dyan na nakukuha nila ng libre. Swerte ko lang talaga kasi walang nangungupit dito sa tindahan ko. Gumago pa rin yung sari-sari store. May CCTV ako dyan para ma-monitor ko yung mga transaction. So, eto mga kasari, ano yung gagawin nyo kung napapagod na kayo? So, number 1, pray lang talaga mga kasari. Yan yung pinaka number 1 na dapat yung gawin. Magdasal lang kayo na sana patatagin at palakasin ang isip at sa katawan nyo. Yan, napaka-effective niyan. Hindi man agad-agad ay gagawin sa inyo yun, pero sa susunod na araw, nararamdaman nyo, effective siya. Eto pa, lagi tayong nanonood yung mga tips kung paano paluguin yung mga sari-sari store natin. Lagi natin sinasabi, mag-open ng maaga, mag-close ng late, or gabing-gabi na para mas maraming benta. Maraming tips ang gusto nating sundin, pero tandaan nyo, mahalaga yung mga yan, pero mas mahalaga pa rin yung mental health mo. Higit sa lahat, sa iyo rin nakasalalay yung paglago ng tindahan mo. Kaya kailangan palaguin mo rin yung sarili mo, alagaan mo rin yung sarili mo. So, hindi laging iisipin na palaguin ng tindahan, kundi alagaan mo rin
yung sarili mo. Kung magbubukas ka ng late, magsasara ka ng late, yung health mo, yung apektado doon. Pag pagod ka, hindi ka na makapag-isip ng husto, pagpuyat ka, 'di ba? So ikaw ang apektado. Kaya kailangan kung plano nating palaguin natin tindahan natin, yun naman talaga ang main target natin, 'di ba? Pag napagod, pwede naman tayo mag-pause, magpahinga, magsara ka ng konting oras, kaysa naman magsara ka ng forever, 'di ba? Sayang yung pinaghirapan mo kung forever ka magsasara dahil na burnout ka na. Dati malaking impact sa akin ang competitor ko, yung mga kalabang tindahan. Gusto ko lagi open yung tindahan ko. Talagang nauunang magbukas na huhuli magsara. Dinidibdib, kinakarir ko talaga yung pagtitindahan. Pero ngayon hindi na makakasari. Bumenta kung bumenta. Tanghali na rin ako mag-open ng tindahan 7 AM. Kahit may bumibili, hindi ako nag-open kasi gusto ko pa matulog. Mas maganda kasi yung gising ko kasi hindi ako puyat. Nung nakaraan nga, pati pag-YT, medyo nape-pressure ako kasi kailangan ko mag-upload every day or every other day. So tinigil ko na rin yun kasi ayoko ma-pressure. Isang dahilan kaya ka napapagod kasi pati trabaho sa bahay ay sa'yo lahat. Lalo na kung nanay ka, tapos yung mga kasamahan mo may trabaho, nag-aaral pa, di ba? So, ikaw na naiiwan since magkalapit ang bahay mo at ang tindahan mo, ang gawaing bahay sa'yo din nakatoka, di ba? Kasi ikaw lang madalas ang natitira sa bahay. No choice, ikaw ang gagawa. So, wag ka magreklamo, gusto mo yan. Sa umpisa pa lang na nagtindahan ka, alam mo yung gawaing bahay nandyan na pangalawa pa lang yung pagtitindahan mo. Ako, hindi ako nagrereklamo sa gawaing bahay, pero nagiging dragon ako pag hindi ka na nga, yung kasamahan ko, hindi na nga naglilinis, nagkakalat pa, di ba? So, sa gawaing bahay, so, gumawa ako ng paraan. Bumili ako ng mga makakatulong sa akin para medyo kumonte yung trabaho ko or mabawas-bawasan para hindi ako masyadong pagod kasi nadoble na nga yung trabaho ko since may tindahan na ako. So, bukod sa bahay na lilinisan, maglilinis din tayo sa tindahan. So, ang ginawa ko mga kasari, bumili ako ng automatic washing machine para sampay na lang ng sampay. Yun kasi yung pinakamahirap na gawain para sa akin. So, bahala na kayo dyan kung anong kalabasan ng laba ko. Dati kasi yung hindi siya automatic, yung kailangan mo pang anlawan. So, hirap na hirap pa rin ako doon. Minsan nagkakasumpong ako. Bago ako matapos mag-anlaw, siguro 100 times akong patayo-tayo, pabalik-balik sa paglalaba. Kasi nga may bumibili. Minsan ginagabi na ako sa paglalaba. So, 5 ba naman kami. Ilang beses yung magbibihi sa isang araw. Hindi na rin ako nagtutupi ng damit kasi isa rin yun sa gawain. So, ang ginagawa ko, gumawa na lang ako ng isang tubo na mahabang tubo. Lahat ng nilalaban ko, naka-hanger. So, bumili na lang ako ng maraming hanger para kuha na lang sila ng kuha doon sa nakasabit sa tubo. Gusto ko nga bumili dati noon pa yung robot vacuum na umiikot-ikot lang sa loob ng bahay para siya na rin ang maglilinis. So, hindi na rin ako nagluluto. Sila yung toka doon. Kung ayaw nyo magluto, wala kayong kakainin. Wala silang choice kundi magluluto talaga sila. Number 3 na kailangan nyo gawin, time management ang importante para hindi ka malito or maguluhan ang isip mo, mapagod ka. Para lahat na kailangan mong gawin ay nagagawa mo. Puno yung alarm clock ko na mga dapat kong gawin. Alarm clock, saka yung calendar ko. So, lalo ngayon mga kasari na nagla-live selling ako sa grocery. So, may mga schedule ako doon kaya nababawasan yung oras ko sa tindahan at saka sa gawaing bahay. So, magdi-display ka doon, ilang hours din ang ilalaan mo doon. Tapos, minsan pag may live selling yung ibang grow kada, kailangan nakatutok din ako doon. Nakatutok kami doon para mag-moderate. Hindi naman yung sapilitan, pero syempre suporta sa ibang grow kada na nagla-live. Lagi akong may naka-alarm kasi sa sobrang dami ng iniisip ko, parang nahirapan na yung utak ko lahat na gilingin lahat na nasa utak ko. Kaya kailangan may nagpapaalala lagi sa akin. So, meron pa akong printing business. May mga nagpapaserox, may nagpapaprint. So, dagdag din yun sa pagwa o pagkonsumo ng oras ko. May paupahang bahay din ako ngayon, bakante. So, nakikipag-usap ako sa mga nagtatanong ng mga uupa. Tapos, nag-affiliate ako sa Shopee, TikTok. Kaya kailangan kong gumawa ng mga videos. I-edit mo pa yon. So, admin pa ako ng group. 3 kaming admins doon. Sinasala namin yung mga post. Nagbablock ng scammer. So, kailangan nakatutok ka sa group para hindi mapasukan ng mga scammer at mabiktima yung mga kasari-sari store natin doon na members. So in short, kung wala kang time management, baka konti lang yung magagawa mo, baka hindi ako makapag-ano kasi may paid promotion kami doon sa group. May mga kliyente kaming dumadating ng mga malalaking brand. Last tip, kung masamain ang loob mo, wag ka nang umiyak.
Wag mo kasing damdamin na at mag-expect ka sa mga kasamahan mo. Kahit magtrabaho ka or gumawa ka ng gumawa dito, wag mag-expect ng kapalit na gawain din sa ibang tao. Ganun lang kasimple para mas maluwag. Mas maluwag kasi yung sa dibdib mo yung ginagawa mo. Wala kang sama ng loob. Mas madali mong magagawa yung trabaho. Feeling mo ko kasi pag masama yung loob mo, parang hirap na hirap ka sa ginagawa mo, di ba? Importante talaga yung mental health. Kahit simpleng sari-sari store owner lang tayo. Ang dami kasi nating kailangang makasalamuha dito sa pagtitindahan. Kasi kung yamo tayo sa kasamahan natin, minsan pag bad trip tayo, na ano natin yung customer yung mga supplier na nabubunto na natin, di ba? So, maapektuhan yung tindahan natin. Minsan pag may sumpong tayo, hindi tayo nakapaglinis ng tindahan, hindi tayo nakapag-display ng ayos, hindi tayo nakaka-order ng kailangan nating orderin. So, malaki yung epekto sa sari-sari store natin. Kung hinihingian mo ng effort yung kasamahan mo katulad ng asawa mo, since sasabihin mo ay inikita naman na ng tindahan ay nakikinabang din naman kayo, so maglimit ka ng paglalabas, pagbibigay ng kita para sa bahay na gastusin. Ibig sabihin, maglaan ka nung budget na ito lang ang dapat na makuha dito sa tindahan ko para pangkonsumo ng pamilya namin. Magpahinga ka man, hindi ka nalulugi kasi minsan magpapahinga tayo pero sarado ang tindahan, pero dire-diretso yung pagkuha konsumo dito para sa loob ng tindahan. Nalulugi tayo, hindi tayo kumikita. So balansehin mo na lang, ikaw na lang bumalanse. Kunyari sa bill ng kuryente, wag mong kunin lahat sa tindahan mo, magpahati ka. Compulsory, mandatory. Sa pilitan makihati ka kung may sahod yung asawa mo, kasi kung wala siyang trabaho at may bumibili dyan tas di naman siya nagbebenta, edi ibang usapan na yun. Pero kung may trabaho ang asawa mo, huwag ka mag-expect sa kanya. So hanggang dyan lang mga kasari, salamat sa inyong panonood. Bye bye, happy selling, God bless. Subscribe kayo sa akin, bye bye.